Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Tawagin mo na lang akong Gerald, Sir Kira. Medyo mahaba po itong kwento ko, kaya sana ay mapansin at maisama ninyo sa inyong channel. Kwento ito ni Mama noong ipinagbubuntis niya ang bunso kong kapatid. Nandoon ako nung nangyari to, pero masyado pa akong bata para makaramdam ng takot. At saka hindi din kasi masyadong ipinahalata nila Mama at Papa yung mga nangyayari noon. Ito yung mga panahon na nagtataka talaga ako sa mga nangyayari sa amin. Pero hindi ko magawang magtanong kay Mama kasi sobrang sungit niya nung buntis siya. So simulan ko na po. Alam ko nang buntis si Mama at medyo malaki na din ang tiyan niya noon. Hindi ko lang alam kung ilang buwan na siyang buntis. Tingin ko mga 5 or 6 months. Sa bahay lang naman si Mama, kaya ang labas lang talaga niya ay kapag mamamalengke at mag-grocery siya para sa bahay. Ako ang palaging kasama ni Mama, kada mamimili siya. Kaya ako din ang taga-report kay Papa kapag may kakaiba kay Mama. Sinundo ako ni Mama sa school para mag-grocery noon. Si Papa naman nasa trabaho. Sumaglit lang kami noon. Hindi naman kami maramihan mag-grocery dahil weekly kami palagi namimili. Pag-uwi, nakasanayan na ni Mama na bumili ng buko, di kalayuan sa gate ng subdivision namin. Ako ang palaging bumababa para bumili. At ang binibili ko ay yung isang buong buko, tapos tatabasin lang ni magbubuko yung ibabaw, tapos tutusukan na ng straw at saka ipaplastik. Kabisado na nga rin ng magbubuko yun, kaya kada nakikita niya ako, alam na agad niya kung ano at ilan yung bibilhin ko. Nung time na yon, walang nakaharang sa tindahan ng buko. Kaya naipwesto agad ni Mama yung kotse sa harap nito. Binaba ko agad yung bintana at sumigaw kung ilan ang bibilhin ko. Pagkakuha ko ng pera kay Mama, saka ako bumaba. Napansin ko agad noon yung isang matandang babae na nagpapahinga sa tabi ng tindahan ni Buko. Nakatingin siyang direkta sa loob ng kotse namin. Hindi ko pinansin. Wala naman kasi akong naisip na masama tungkol doon. Dahil normal naman na tignan mo kung ano yung nasa harap mo, di ba? Medyo matagal din akong naghintay noon kasi may ginagawang order pala si Kuya Buko. Maya-maya, hindi ko lang napansin na nakalapit pala sa kotse yung matanda at nanlilimos siya kay Mama. Nandun siya sa side ng pinto ni Mama. Mula sa kinatatayuan ko, kita kong kumukuha si Mama ng pera sa bag niya. Tapos, binuksan niya lang ng bahagya yung bintana niya para mag-abot sa matanda ng pera. Nung makakuha ko na yung binibili ko, mabilis na akong sumakay ng sasakyan. Habang si Mama, nagpupunas ng kamay niya gamit yung wet tissue. Hindi ako nagtanong kung anong nangyari kasi kunot na naman ang noo ni Mama. Halatang naiinis. Pagdating sa bahay, diretso agad siya sa kusina at naghugas ng kamay. Doon nadinig ko na bumubulong-bulong si Mama na naiinis siya. Kasi nagbigay na nga daw siya ng pera, hinawakan pa yung kamay niya. Maarte si Mama, Sir Kira. Konting dumi, mag-aalkohol agad yan at maghuhugas ng kamay. Hindi naman siya ganon normally. Pero nung ipinagbubuntis niya itong bunso namin, nahiligan niya yung mag-alcohol at maghugas palagi ng kamay sa kahit anong mahawakan niya na sa tingin niya ay madumi. Kinagabihan nun, namilipit siya sa sakit ng tiyan. Agad siyang dinala ni Papa sa ospital sa pag-aalala niya kung anong nangyayari kay Mama. Bale ako, yung pinsan kong si Ken at si Tita lang ang naiwan nun sa bahay. Pagkaalis nila Papa,
nakarinig agad kami ng lagabog sa bubungan namin. Dahilan para magising si Ken na natutulog. Nagulat daw siya kasi doon mismo sa tapat niya, biglang parang may malaking nalaglag sa bubong. Lumabas doon si tita. Susunod nga sana ako, pero sinigawan niya ako. Huwag daw akong lalabas ng bahay. Hindi ko alam kung anong ginawa niya, pero nung pumasok siya ulit, para siyang nagmamadali. Tinawagan niya si Papa. Sa dami ng sinabi niya, inaaswang lang yung pinaka naintindihan ko. Ang dami kasi niyang paliwanag. Parang kinukumbinsi niya si Papa. Baka daw inaaswang si Mama. Tapos sinabi niya na wag muna silang uuwi ng gabing yon. At ayun nga, kinabukasan nang umuwi sila Mama. Si Papa, hindi pumasok sa trabaho dahil susunduin niya sila Lolo sa Pampanga. Di ko alam nun kung bakit, pero sabi ni Mama, para daw marami siyang kasama sa bahay kapag nasa trabaho si Papa at Tita. Kami lang kasi ni Ken ang kasama niya, pero kapag nasa school kami, si Mama lang ang naiiwang mag-isa sa bahay. Gabi na nang dumating si Papa kasama si Lolo at Tito. Nag-usap-usap agad silang matatanda. Si Tita yung nagkukwento kung bakit daw sa tingin niya ay inaaswang si Mama. Bago daw pala manakit yung tiyan ni Mama, nakaamoy na daw siya ng malansa sa labas. Nandun daw kasi siya nakatambay sa labas at nagsiselfone. Nung makaamoy siya, hinanap agad niya kung saan nanggagaling yung amoy. Pero wala siyang makita. Pumasok na siya kasi nananakit na daw yung ulo niya sa kakaibang amoy na yon. At nung pumasok nga daw siya, ay doon niya nalaman na nananakit yung tiyan ni Mama. Tapos yun na. Pag alis ni Mama at Papa, nasa kusina daw siya para mag-ready ng dinner namin ni Ken. Nadinig daw niya sa bubungan sa kusina na may dahan-dahang naglalakad sa itaas. At ang kasunod nga daw nun, yun ang may lumagabog sa bubungan sa kwarto kung nasaan si Ken. Tingin daw niya dun na umalis yung aswang. Yung kusina kasi namin, Sir Kira, ay extension sa likod ng bahay. Closed kitchen naman siya, pero walang kisame. Kaya siguro si Tita natakot din sa nadinig niya. Hindi masyadong nagtagal si Tito sa bahay. Parang nag-abang lang sila ng ilang gabi kung may dadalaw ulit na aswang kay Mama. Pero habang nandun sila, ginawan nila kami ng isa pang maliit na gate doon sa main door at sa may kusina. Tapos, ginawa na din nila ng grills yung ibang mga bintana namin na wala pang grills for extra security. Pagkatapos nun, umuwi na si Tito sa Pampanga. Naiwan sa amin si Lolo para may kasama kami nila Mama. Nasa labas kami ni Ken nun. Nagbabike around subdivision lang. Nadaanan namin nun yung matandang babae na nakita ko sa tindahan ni Buko noong minsang bumili kami doon. Nagtaka nga ako nun kasi anong ginagawa nun doon sa loob ng subdivision. Napaisip ako kung maluwag ba kami sa bisita. Kasi kita naman sa itsura ng matanda na hindi siya nakatira doon. Hindi po sa pang-judge, Sir Kira, pero itsurang pulubi talaga yung matanda. Anyway, hindi namin siya binigyang pansin, pero hindi siya nawala sa isip ko. Bago magdilim, umuwi na din kami. Along the way, nadaanan ulit namin yung matanda, di kalayuan sa bahay. Since hindi ganun kaganda yung kutob ko sa matanda, isinara ko agad yung gate namin ng maayos. Nung gabing yon, biglang hindi mapakali si Lolo. Pinatay niya yung TV at sinabihan kaming huwag maingay. Si Mama, nandoon din sa sala kasama namin, nakikiramdam. Wala pa nito sa bahay si Tita at Papa. Hanggang sa marinig namin yung hinihintay ni Lolo. Malakas na tunog ng tik-tik-tik. Akala daw niya ng una ay sa palabas niya yon nadidinig dahil sobrang lakas.
at hindi mo talaga masasabi kung saan banda nang gagaling. Pero nagtataka siya dahil hindi daw talaga nawawala kahit na naglipat na si Mama ng channel. Inutusan kami ni Lolo na maglagay ng asin sa lahat ng bintana at pinto na agad naman namin ginawa ni Ken. Nag-message naman agad si Mama kay Tita at Papa para ipaalam na may dalaw ng gabing yon. Binuksan na ulit ni Lolo yung TV pero hindi na kami nakafocus doon. Since malakas pa daw yung huni ng aswang, ibig sabihin daw ay malayo pa yon. Sinabi niya kay Mama na pabilis ang pauwiin si Tita at Papa at magsabay na raw sila para daw pagbuksan nila ang sarili nila kapag nandun na sila. Sabi kasi ni Lolo, meron daw kasing ibang aswang na kayang gumaya ng boses ng tao. Kaya hindi dapat kami magbukas ng pinto sa kahit na kanino. Si Papa lang ang may susi nun sa kanilang dalawa ni Tita. Kaya dapat talagang magsabay silang umuwi. Tahimik lang kami ni Ken habang nag-uusap si Lolo at Mama. Hindi daw siya makapaniwala na kahit sa syudad ay talagang may mga aswang na. Sagot ni Mama, hindi nga daw nila maiisip na aswang yon kung hindi dahil kay Tita. Nawala na lang daw kasi yung sakit ng tiyan niya nung pagpasok nila ng ospital. Siguro daw ay hindi na sila masundan doon sa loob. Natahimik sila saglit. Tapos maya-maya, nadinig na namin yung ingay ng kotse sa labas. Nakatingin lang kami sa pinto. Hinihintay na pumasok sila Papa at Tita. Hindi nga nagtagal ay pumasok na silang dalawa. Nagmamadali din silang isara yung pinto at dumiretso agad si Papa kay Mama. Pinatulog na nila kami ni Ken. Pagkasama na kami noon sa iisang kwarto. Ewan ko ba, parang ayaw nilang ipaalam talaga sa amin yung nangyayari noon. O baka ayaw lang din talaga nila ng dagdag alalahanin noon. Anyway, nasa kwarto na kami ni Ken. Si Ken nakatulog agad. Ako nakikiramdam sa nangyayari. Nadidinig ko din kasi noon yung huni na sinasabi ni Lolo na aswang daw. Ang hirap i-explain ng tunog niya, Sir Kira. Pero para siyang tunog bibe na matinis na ik-ik-ik. Kayo nang bahalang mag-imagine. Basta nasa ganyan po yun. Hindi ko na lang namalayan din na nakatulog na din pala ako noon. Nagising na lang ako madaling araw. Parang 2 or 3 a.m. noon. Nakarinig kasi ako ng parang mabigat na kung ano sa bubungan at parang gumagapang. Nasa tapat ko yun mismo. Nasa taas ako ng double deck kaya malapit ako sa kisame. Dinig na dinig ko talaga yung ingay sa harap ko. Dahan-dahan akong bumaba at ginising ko si Ken. Para kaming tanga na nakatingin sa kisame kahit wala naman kaming nakikita. Pero kinikilabutan ako nun kasi nadidinig namin na meron talaga. Naisip kong balaan sila Mama kaya dahan-dahan kaming naglakad palabas ng kwarto. Nandoon sa sala natutulog si Lolo, Tita, Mama at Papa. Since si Lolo yung una naming malalapitan, si Lolo na yung una naming ginising. Sinabi agad namin sa kanya na merong gumagapang sa taas. Agad siyang naging alerto. Tapos ginalaw-galaw ang paa ni Papa. Sumenyas lang si Lolo kay Papa na merong nasa taas. At agad na din siyang naging alerto. Inayos niya yung kumot ni Mama pero hindi niya na ito ginising. Maya-maya, yung aswang sa taas biglang naglikot. Paikot-ikot siya sa taas. Para siyang naging agresibo bigla. Para bang wala na itong pag-iingat na nag-iikot-ikot doon sa taas. Parang wala na siyang pake kung madinig namin siya o hindi. Hindi nagtagal dahil sa ingay sa bubong ay nagising na din si Mama.
Sinabihan agad siya na huwag mag-iingay at saka inayos yung kumot sa kanya. Maya-maya, nagulat kami kasi parang binato kami ng malaking bato sa kusina namin. Lumapit si Lolo, kaya sumunod ako. Para akong inatake sa gulat nun nung makakita ako ng figura sa bintana ng kusina. Tinuro ko yun kay Lolo, tapos naggilid-gilid kami. Para kaming may hinihintay na may mangyari. Pero wala namang nangyari. Puro ganun lang. Parang iniikutan lang kami ng aswang. Kinabukasan, walang pasok si Papa at Tita. Nadinig ko yung pinag-uusapan nila na effective daw siguro yung itim na tela. Mukhang okay naman yung mood nila nun, kaya nakisingit ako sa pinag-uusapan nila. At tinanong kung anong meron sa itim na tela. May nagsabi daw kasi kay Tita na hindi daw makikita ng aswang ang buntis kapag tinakpan ito ng itim na tela. Kaya daw siguro biglang naging agresibo yung aswang sa taas nung gabi. Kasi naaamoy nito si Mama, pero hindi niya malaman kung nasaan. Tuloy pa din sila sa pagkukwentuhan. At naalala ko nga yung matandang babae na nakita namin sa loob ng subdivision. Tinanong ko si Papa kung hindi ba mahigpit yung subdivision namin sa mga pulubi na pumapasok sa loob. Ang sagot niya, hindi daw nagpapapasok ng pulubi yung mga gwardya ng subdivision. Doon naman sumingit si Ken. Sinabi nga niya na may pulubing nakapasok kahapon at naglilibot sa subdivision. Tas sabi ko naman kay Mama na yun yung matandang babae na nanlimos sa kanya doon sa tindahan ng buko. Nung maalala ni Mama, sinabi niya na yun din yung araw na nanakit yung tiyan niya. Nakakala pa daw niya ay duduguin siya sa sobrang sakit. Itinawag ni Papa yun sa guardhouse para mas lalong magigpit yung mga gwardya sa gate. Kasi baka daw nakalusot lang yun kahapon. Ilang gabi din ang lumipas bago ulit na ulit yung pagbisita ng aswang. Pero puro ganun lang talaga. Paikot-ikot sa taas. Minsan maririnig namin na para itong nagkukot-kot sa bubungan namin. Siguro sumusubok na butasin yung bubong para makasilip sa loob. Hindi din nawawala yung pagbato nito sa bintana at pintuan. Buti na lang talaga, nalagyan na nila Lolo at Tito ng grills yung mga bintana namin. Kundi malamang sa malamang ay nabasagan na kami. Nung mag 8 months na si Mama, mas dumalas na yung pagdalaw ng aswang. Mas agresibo na ito lalo. Talagang ipinapaalam na nito na nandoon lang siya sa paligid. Nung isang madaling araw na yon, talagang nabutas niya na yung bubong namin kakakutkot niya. Paikot-ikot siya doon. Sobrang ingay. Para ba siyang biglang na-excite kasi nabutas niya na yung bubong namin sa may kusina? Kaya ang ginawa ni Papa ay sinabuyan niya yon ng maraming asin. Nagkakawag yung aswang bago parang tumakbo sa taas. Hanggang sa nawala na ito. Kinabukasan, nakita agad namin na gulo-gulo yung mga halaman namin sa labas. Para bang may nalaglag doon. So malamang, doon pa nalaglag yung aswang nung madaling araw. Inakyat at inayos agad namin ni Lolo yung bubong sa kusina. Tinakpan namin yung butas. Doon ay kitang-kita ko yung dumi ng bubungan namin. Kulay green yung bubong namin at meron dong bakas ng itim na parang langis na paikot sa buong bubungan namin. Gigil na nun si Lolo kasi ayaw talaga kaming tantanan nung aswang na yon. Kung pwede nga lang daw siyang magsisigaw ng madaling araw, edi minura at sinigawan niya na yung aswang na yun sa bubong namin. Ang kaso kasi, siguradong marareklamo naman kami ng mga kapitbahay namin pag nag-ingay kami ng madaling araw. Kaya hanggang pagbabantay na lang sa mga sarili namin ang magagawa talaga namin.
Ito na yung pinakamalala sa lahat ng gabi na dinalaw si Mama ng aswang na yon. Malala pero kakaibang pangyayari na hindi ko talaga mapaniwalaan. Maghahating gabi pa lang, tulog na ako at si Ken sa kwarto namin. Sila Mama, nandun pa din sila sa sala natutulog at magkakasama. Mababaw lang ang tulog ko nun. Konting ingay lang, nagigising na ako. Pero nung gabing yon, ibang ingay ang nadinig ko. Ingay ng baboy, Boss Kira. Sinilip ko agad nun kung nagsi-cellphone si Ken sa ilalim. Pero hindi naman, dahil tulog na tulog siya nun. Tapos bumaba ako. Sinilip ko din agad sa sala kung may nanonood ba sa kanila. Pero wala din. Lalapit sana ako kay Lolo nung biglang parang may humampas sa salamin ng bintana namin doon sa kwarto. Nagising agad si Ken at sabay kaming tumakbo kila Mama. Sila Mama din nagising agad. Sa lakas ba naman ng pagkakalampag nun? Talagang pati silang nasa sala ay madidinig yun. Sobrang lakas. Parang konti na lang nga, mababasag niya na yung salamin ng bintana. Sinilip ni Lolo yung bintana sa kwarto. Sinabi agad niya na nasa labas lang yung aswang at nag-anyong aso. Sobrang curious ako nun. Kasi unang tunog na nadinig ko, tunog baboy. Tapos yung nakita naman ni Lolo ay aso. Lumapit ako sa kanya at nakisilip. At oo nga, meron nga. Sobrang laking aso. Paikot-ikot lang yon sa iisang pwesto habang nakalingon sa bahay. Parang hinihintay niyang magbukas kami ng pinto namin. Tapos bigla, nanakit yung tiyan ni Mama. Hindi namin malaman kung anong gagawin. Lalo na si Tita. Balot na balot naman si Mama ng kumot. Tapos nakaitim na damit pa siya. Ang nagawa lang namin noon ay maghagis ng asin sa buong kabahayan. Tapos si Lolo pumunta sa kusina. Kumuha ng kutsilyo at ikiniskis yun sa pader. Tapos nagsalita siya. Hindi pa sigaw, pero malakas. Ito yung saktong sinabi niya. Nakikilala kitang matandang babae ka. Hindi ko alam ang pangalan mo. Pero sa oras na makita ulit kita dito sa loob ng subdivision na to, gigiripuhan ko yung tagiliran mo. Hindi ko na lang po isinama, pero may kasama pang mura yan. Pinaulit-ulit niya yung huling salita niya habang ikinakaskas sa pader yung hawak niyang kutsilyo. Maya-maya, nadinig naming may bumagsak ulit sa bubong namin. Naglakad yun paikot-ikot sa bubong ng kusina. Nung tumigil sa kung saan, tumungtong si Lolo sa upuan na nandoon at sinaksak ang isang parte ng bubong. Hindi tumagos yung saksak ni Lolo. Pero nagmarka yun doon. Parang nagulat yung aswang sa taas. Nagpaikot-ikot yun doon bago ulit umalis. Parang automatic naman daw na nawala yung kirot ng tiyan ni Mama nung nawala na yung aswang. Naisip lang nila Papa na baka kinabahan lang talaga si Mama nun. Dahil nga hindi na bastang tambay lang sa bubong yung ginagawa ng dalaw niya. Nagsuggest sila Tita na pumunta na daw sila sa albularyo para makakuha ng pangontra. Nakakatakot na daw yung nangyari nung gabing yun at hindi nila alam kung ano pang mga pwedeng mangyari sa mga susunod pang pagdalaw nito sa bahay. Ang problema kasi Sir Kira, wala naman kaming alam kung meron bang albularyo sa lugar namin. Hindi namin alam kung saan lalapit at wala pa din kaming 2 taon doon. Sabi nga ni Papa nun, susubukan niyang magtanong-tanong sa mga kakilala niya. Pero pag uwi niya galing sa trabaho, wala siyang napala. Kung hindi daw walang alam, hindi naman naniniwala sa aswang.
Yung kaibigan naman ni tita, wala ding mairekomenda. Kaya sinabi na lang din sa kanya yung mga ginagawa nila nung inaaswang siya habang ipinagbubuntis niya yung panganay niya, na siya namang sinunod namin. Nagsindi kami ng kamangyan sa gabi at naglalagay din kami ng nakabaliktad na walis tingting sa mga bintana namin. Namili kami noon ng maraming walis tingting para lang malagyan lahat ng bintana. At in fairness naman, pagkatapos naming gawin yung mga yon, ay hindi na ulit nadalaw yung aswang. Hindi namin alam kung ano yung pinaka naging epektibo sa mga ginawa namin. Pero natahimik na din yung mga gabi at madaling araw namin hanggang sa makapanganak si Mama. Hindi na din ulit namin nakita pa sa loob ng subdivision yung matanda. Pero nakikita ko pa din yun sa kalsada. Mukhang taga dun lang din talaga sa area namin yung matanda, Sir Kira. At dun siya sa magbubuko madalas tumatambay. Kapag nagkikita nga kami nun, palagi siyang pailalim tumingin. Hindi naman namin napatunayan kung siya nga yung aswang. Pero malakas ang pakiramdam ko na siya talaga yun. Siguro marami ang mapapaisip sa inyo kung taga saan kami. Pinag-isipan ko din talagang mabuti kung sasabihin ko ba o hindi. Hindi ko na lang siguro sasabihin kung saan eksakto, Sir Kira. Pero taga Cavite po kami. Hanggang dito na lang po. Sana naikwento ko ito ng maayos. Salamat po and God bless. Magandang araw po, Sir Kira. Ako po ulit ito, si Jam. Bale, continuation po ito nung una kong story na Mama. Sa episode niyo pong Pamilya. Ito pong kwentong ito ay na-experience po ng boyfriend ko year 2022-2023. Hanggang ngayon naman po ay kami pa rin naman. So tuloy na po tayo sa kwento. LDR po kami ng panahon na to. First year college po ako sa kursong BS Criminology. Kada gabi po, pagkakatapos kong gumawa ng activities at projects, ay nag-i-sleep call po kami. Yung magka-video call pa rin kahit tulog na. Usually, ako ang unang nakakatulog dahil may pasok ako kinaumagahan at kailangan ko din talagang matulog ng maaga. Siya naman po, sa kabilang banda, naglalaro ng kung ano-ano sa CP niya. ML, COC, or kahit ano pang mobile games. Graduate naman na rin po kasi siya noon ng kursong IT. At kahit po naglalaro siya, hindi pa rin po namin pinapatay yung call. Depende na lang po siguro kapag nawala ng net, automatic na mag-e-end yung call. Dahil sanay po kami sa ganun, kahit abutin ng umaga, hindi pa rin namin pinapatay yung call. Siguro i-end na lang namin yon kapag papasok na ako ng school. May isang madaling araw daw po. Tulog na po ako habang siya nag-FB or kung ano pa. Napansin po niya yung bandang ulunan ko na para daw may muka at mahabang buhok. Nakasilip lang pero kalat yung buhok sa ulunan ko. Para bang nagtatago. By the way po, Sir Kira, naka-boycott po ang buhok ko nito. Gawa ng bawal po sa school namin ang mahaba ang buhok. Kasi nga po, criminology student. Tinitigan niya raw po yun ng matagal. Sabi niya, napaka-imposible na may mahabang buhok sa ulo ko. Mukha nga po akong lalaki nung mga panahon na yun. Nag-screenshot siya nun bilang proof na meron ngang figure sa uluhan ko. Ipinakita po niya sa akin yun kinaumagahan. Sinend niya sa akin yung picture at maging ako nagulat din. Kitang-kita po talaga yung kalat na buhok sa may bandang ulunan ko.
Anyway, alam naman po niya ang family background ko at ang kwento tungkol kay mama. Sabi ko na lang po sa kanya noon na baka si mama yon, nagpapakilala lang sa kanya at nagpapaalala na wag niya akong lolokohin. Pero natakot din po talaga ako noon. Hahanapin ko po yung picture sa messenger ko. Kaso baka hindi ko na rin makita kasi nga nag-end to end na yung messenger. Meron pa nga pong isang madaling araw din. As usual, sleep call ulit kami. Pero this time po, ay pareho kaming nakatulog. Naalimpungatan daw po siya dahil may narinig siyang naglalakad papuntang kwarto ko. Kaya inisip daw po niya kung sino yung posibleng maglakad ng ganong oras. Mag-isa lang naman ako sa bahay ng panahon na yon. Yung tunog daw po, parang galing sa mataba o malaking tao. Nakatingin lang siya sa akin habang pinakikinggan kung saan ang punta ng tunog nung naglalakad. Maya-maya raw po, nanlaki ang mata niya nung marinig niyang malapit na po sa akin yung naglalakad pero wala rin siyang nakikita. Dahil hinihintay niya po nun kung may makikita siya sa video call. Pero wala daw talaga. Sabi ko nun sa kanya, baka si mama lang din yun. Malaking tao kasi si mama. At base sa pagkakadescribe niya sa yabag, parang si mama nga po talaga. Hindi pa po natapos yung kwento ng paglalakad sa bahay. One time po, umuwi si kuya sa bahay. Doon muna siya nagstay ng ilang linggo dahil doon muna ako natutulog sa bahay ng lola ko. May isang gabi po, nakainom si kuya at matutulog na sana. Mag-isa lang po siya noon sa bahay nung makarinig siya ng tunog ng naglalakad. Aware po si kuya noon na wala siyang kasama sa bahay. Nawala raw yung kalasingan niya nang maisip niya na si mama yon. Nakiramdam siya. Hinihiling niya na sana si mama nga yon. Sabi pa nga raw po niya, "Ma, kung ikaw po yan, magpakita ka sa akin. Pero wag sa pangit na itsura tatakbo talaga ako." Siguro Sir Kira, alam ni mama yon. Kaya hindi na lang siya nagpakita kay kuya. Nito ko lang din po na-realize na simula nung magpakita sa akin si mama nung 40 days niya, ay madalas na rin po akong nakakakita. Sa ganoong paraan po ba bumubukas ang third eye natin? Sana may makasagot po nito sa comment section. Magbabasa po ako. Isisend ko po yung mga experience ko sa mga apartment na natirhan ko. Pwede po palang pa-shoutout. Shoutout po sa boyfriend ko na si Topher at yung anak namin na may buntot at may 4 na paa, si Nala. Nakasama ko rin pong nakikinig sa mga stories nyo dito at nakakatulugan. Yun lang po Sir Kira. Magsisend pa po ako ng creepy stories. God bless po. Good day, Boss Kira. Tawagin niyo na lang akong Adonis. Silent listener po ako from North Caloocan. Pero originally, taga Iloilo po kami. Aaminin kong medyo may edad na ako. Pero mahilig pa rin talaga akong makinig ng mga ganitong kwento. Wala pagkabata kasi, hilig ko na talaga ang horror. Gusto ko lang din i-share sa inyo ang ilan sa mga naranasan naming nakakakilabot na pangyayari sa pamilya namin. Year 1986, nung mag-decide ang parents ko na makipagsapalaran dito sa Maynila dahil pangarap talaga nilang makarating dito. Lalo na si Papa. 4 pa lang kami sa pamilya nun. Mama, Papa,
at kami ng babae kong kapatid na sumunod sa akin. Noong unang taon namin, talagang nahirapan sila papa na sumabay sa agos ng buhay sa Maynila. Lalo't wala namang kaming kamag-anak o kahit kakilala man lang dito. Una kaming napadpad noon sa Navotas, sa North Bay Boulevard. Nung makapasok si papa sa maayos at regular na trabaho bilang pahinante, doon pa lang kami unti-unting nakabawi. At saka pa lang kami bumalik sa pag-aaral ng kapatid ko nung makapasok na rin si mama sa trabaho. Third year high school ako noon at grade 6 naman yung sumunod sa akin. Hanggang sa naging maayos na rin nga yung pamumuhay namin dito. Pero nung ipagbuntis ni mama yung bunso naming kapatid, ay napilitan siyang tumigil muna sa pagtatrabaho. Nasa 6 or 7 months na ata yung tiyan ni mama nun. Huling buwan niya yon sa trabaho niya bago siya nag-resign. Si papa, hindi umuwi nung gabing yon dahil probinsya ang biyahe nila. Pag uwi ni mama, nagpahinga lang siya saglit. Tapos kumain na kami ng hapunan. Tapos nagpahinga ulit. Linis, tapos tulog na. Tabi-tabi kami sa kwarto. Iisa lang kasi yung kwarto nung inuupahan naming bahay nun. Mga bandang 11:00 ng gabi. Nagulat kami sa malakas na lagabog sa bubong namin. Kasunod ng mabilis na paggapang. Nagising kami dahil doon, pero binaliwala lang namin. Madami kasing pag-alagalang pusa sa amin na madalas sa mga bubong-bubong nag-ahabulan at naglalandian. Pero kakaiba yon nung gabing yon. Bigla kaming binanas kahit na nakatutok naman sa amin yung electric fan at bukas na bukas yung bintana namin. Pero bukod naman sa pangsara, ay may harang naman yon na parang grills pero gawa lang sa kawayan. Bumangon ako para lakasan yung ventilador kasi talagang maalinsangan yung hangin. Maya-maya, biglang bumangon si mama. Tumingin sa bintana. Tapos sa bubong. Bumulong siya sa amin. Sabi niya, inaaswang daw siya. Kasi naglilikot daw yung baby sa tiyan niya, kaya sumasakit. Inutusan niya akong isara yung bintana at kumuha ng asin. Pinabuksan niya din sa akin yung ilaw sa kwarto. Nagdasal kaming tatlo. Tapos bigla kaming nakarinig ng malakas na atungal mula sa bubong namin at parang may tumalon. Kasi dinig namin yung paglubog ng yero at kita din namin nga yung yupi nun. Pagkatapos nun ay nawala na yung maalinsangan na pakiramdam, pati na yung amoy na malansa. Nawala na rin yung sakit ng tiyan ni mama. May ilang gabi pang dinalaw si mama ng aswang na yon. Pero lagi na kaming nakabantay. Lagi kaming may asin sa tabi. At kapag nararamdaman naming nandyan na siya, nagdadasal kami. Effective naman dahil umaalis naman yung aswang. Hanggang sa naipanganak na nga ni mama yung bunso namin. Pagka-graduate ko ng high school, ay nag-take lang ako ng 2-year vocational course para makapagtrabaho din agad at makatulong na kila mama at papa. Nakapasok din naman agad ako bilang isang junior technician sa isang maliit na company pagka-graduate ko noon. Year 1996, nakilala ko ang asawa ko. Sa bahay kami tumira nung nagsama kami. After ilang months, nabiyayaan agad kami ng anak. Nagbuntis ang asawa ko sa panganay namin at nakaranas din siya ng pangaaswang. Pero mas agresibo yung umatake kay Mrs. na muntik pa siyang makunan. Mabuti na lang nga nun at naagapan nila mama. Umuwi kasi nun sa probinsya sa Iloilo sila mama at papa kasama yung bunso namin. May inaasikaso kasi sila nun sa lupa namin doon. Kaya kaming tatlo lang ng kapatid kong babae at si Mrs. ang naiwan nun sa bahay. Nung gabing yon,
OT ako kasi may kinailangan kaming i-troubleshoot. Tapos yung kapatid ko naman, lumabas din kasama ng barkada niya. Kaya si Mrs. lang ang nasa bahay nun. 8 PM na akong nakauwi nung gabi na yon. Pero nagkakagulo sa bahay pagdating ko. Mabuti at nandoon na sila mama. Pagpasok ko ng bahay, sinalubong ako ni mama. Pinapatawag ako ng ambulansya. Si Mrs. daw dinudugo. Naisugod sa ospital ang asawa ko. At doon ko palang nalaman yung nangyari. Mga 7:00 pasado daw noon. May matandang babae na kumatok sa pinto namin. Nagtitinda daw ng ulam. Lumapit siya para tignan kung anong ulam yung binibenta ng matanda. Habang namimili siya, kinakausap-kausap daw siya nito. Kung ilang buwan na yung tiyan niya at kung ano-ano pang mga sinasabi raw nito. Pero hindi niya masyadong pinagtutuunan ng pansin kasi nakataon siya dun sa ulam. Pagkatapos nun, bigla daw hinawakan ng matanda yung tiyan niya at hinimas-himas. Nagulat si Mrs. Kaya napaiktad siya. Napatingin siya sa matanda. Nanlalaki raw ang mga mata nito at nakatitig sa tiyan niya. Tapos umaamoy-amoy pa raw sa hangin. Natakot ang asawa ko sa itsura ng matanda. Kaya napaatras siya. Pero hinawakan daw siya nito sa kamay. At ang sabi, wag daw siyang matakot. Pagkatapos daw nun, parang malabo na daw sa kanya lahat. Wala na daw siyang maalala. Nagulat na lang daw siya na nasa ospital na kami. Ang kwento naman ni Mama, nakita nga daw nila ni Papa yung matandang babae at nagtaka daw siya sa nadatnan nilang tagpo. Hawak ng matandang babae ang tiyan ni Mrs. Habang yung asawa ko daw parang lutang at wala sa sarili. Sinigawan agad ni Mama yung matanda kasi sigurado daw siyang aswang yun. Nagulat daw ito at natatarantang tumakbo ng mabilis. Sinubukan pa raw habulin ni Papa pero mabilis daw itong nawala nung pumasok sa looban. At yun na nga daw yung nadatnan kong sitwasyon. Sobrang laking pasasalamat ko nun sa Panginoon na naagapan pa namin yung masamang balak ng aswang na yon at naidala agad namin si Mrs. sa ospital. Okay naman po ang panganay namin. Normal at malusog siyang naipanganak ng asawa ko. Nung tumanda na sila Mama at Papa, umuwi na sila sa probinsya namin. Doon na sila nanirahan dahil yun talaga ang plano nilang mag-asawa. Paminsan-minsan, pumapasyal kami doon. Pero last year lang po, namayapa na po si Mama. Nandun kaming lahat nun. At habang nakaburol siya, ay may nangyari pa nga rin talagang kakatwa. Second night ng burol ni Mama. Hating gabi na yon o madaling araw. Kukunti na lang yung taong naglalamay. May iilang mga nagiinuman sa labas, mga naglalaro ng baraha. Tapos kami na lang ni Papa sa loob ang nakabantay sa kabaong ni Mama. Hindi namin pinapawala ng bantay si Mama. At dapat, laging partner. Nakaupo ako nun sa isang monoblock. Ang pwesto ko nun ay sa may paanan ng kabaong ni Mama. Pero nakasandal ako sa pader, kaya medyo malayo din ako. Si Papa naman, sa tabi ni Mama. Naubusan na kami ng mapagkukwentuhan ni Papa, kaya tahimik na kami. Naka-idlip na rin ako nun, nung gisingin ako ni Papa kasi magsi-CR daw siya. So nakatingin lang ako noon sa kabaong ni Mama. Pero antok na talaga ako. Bumabagsak na yung mga mata ko noon. Napansin ko na may pumasok. Matandang babae. Maayos naman yung bihis niya. Dumiretso siya noon sa kabaong ni Mama at tumunghay doon. Inisip ko na baka tropa-tropa ni Nanay. Sumasama-sama kasi si Nanay sa mga padasal-padasal sa bahay. So inisip ko,
Baka kasamahan niya doon. Gusto ko siyang alokin ng kape at biskwit. Pero antok na talaga ako nun eh. Tsaka pagod din kasi ako sa maghapong pagsiserve. Kaya naman nakaharap na lang ako sa kanya. At napapapikit-pikit na rin talaga. Pero nagulat ako nun nung nakita ko na parang humaba yung dila niya habang nakatunghay kay nanay. Napakunot yung noo kong napamulagat sa kanya. Hindi ako nakakibo sa kinauupuan ko. Mabuti na lang at dumating na si Papa. Sinabuyan niya ng mainit na kape yung matandang babae. Nakita kong nagulat at nasaktan siya nun at mabilis siyang nagtatakbo palabas ng bahay. Sumisigaw si Papa nun ng aswang habang hinahabol niya palabas yung matanda. Nakihabol na rin nun yung ibang mga taong nasa labas. Bumalik rin agad si Papa. At ang sabi niya, balbal daw yung matandang babae na yon. Isang uri daw yon ng aswang na kumakain ng mga bangkay ng tao. Sorry ako ng sorry nun kay Papa. Kasi natulala ka ako. Hanggang sa mailibing si Mama, ay dinoble pa namin yung pagbabantay sa kanya. Hindi na pwedeng isa o dalawa lang. Dapat grupo na kaming nagbabantay sa kanya. Isinama na po muna namin si Papa dito sa Caloocan kasi wala na siyang makakasama sa bahay sa probinsya. Pero nagpaplano na rin kami na bumalik doon for good. Siguro pagsapat na yung ipon namin. Hanggang dito na lang, Boss Kira. Ikaw na pong bahala sa kwento ko. Pasensya na kung medyo magulo. Ikaw na rin po sanang bahala sa title. More power sa iyo at sa channel mo. Salamat.